Dad, ipapakasal niyo ko sa taong hindi ko naman kilala? Gulat na tura ni Lucy Ledesma matapos ibalita ng ama ang tungkol sa arranged marriage. Kakauwi niya lang galing sa isang lakad at ito agad ang sasalubong sa kanya. Buo na ang desisyon ko, Lucy. Nanggaling dito kanina sina Mr. and Mrs. Garcia at napag-usapan na ang kasal ninyo ni Gabriel. Nakatakda yun sa huling araw ng December. Pero Dad, alam mo naman natutol ako sa arranged marriage. I'm only 26. Marami pa akong gustong gawin. Marami pa akong pangarap na hindi natutupad. And you know that Mom wouldn't like this. Lucy, your mom is dead. Pero kahit na Dad, marriage is not something you can just decide over just a day. Kasal ang pinag-uusapan dito. Kapag kinasal ako sa taong whoever that guy is, I would have to spend the rest of my life with him. Hindi ako magiging masaya. Sabi niya na naiiyak na. Pero nanatiling seryoso ang ekspresyon ng kanyang ama na para bang kahit anong sabihin niya, hindi nito pakikinggan yun. This marriage was settled years ago. It's tied to a business agreement. And breaking it would cost both families everything. Intindihin mo naman ang sitwasyon ko, anak. Bakit ba kayo nagdesisyon ng ganun na lang? Na hindi ninyo ako tinanong kung okay lang ba? Lucy, patawarin mo ko. Pero kailangan nating gawin to. If marriage wouldn't work, kung ayaw mo talaga sa kanya, pwede kayong mag-file ng annulment after 3 to 5 years. Anong itsura ng taong pakakasalan ko? Mukha bang magugustuhan ko siya? I haven't met him yet. Hindi siya kasama nung pumunta rito ang mga Garcia. Ang sabi ng father niya, busy raw siya sa trabaho. Pero magsiset naman daw ng time para makipagkita sa'yo kapag maluwag na ang schedule niya. Kung ganoon, he's a busy person pala. Kung dito pa lang wala na siyang time makipagkita sa akin, for sure in the near future, once we get married, he would always have no time for me. Boring ang mga ganoong tao, Dad. Lucy, naiintindihan ko ang punto mo, pero wala na tayong magagawa. Hindi ba't pabor din naman sa'yo yon? You still got your freedom. Hindi mo siya kailangang isipin. Titira lang kayo sa iisang bubong na parang mag-tenant. That's not the point, Dad. Gusto kong ikasal sa taong mahal ko. Gusto kong maranasan na mahalin, alagaan at bigyan ng oras. Gusto kong tumira sa bahay na masasabi kong isa kong housewife. Pangarap ko yun, Dad. Lucy, forget it. Kahit naman anong sabihin ko, hindi na magbabago ang desisyon niyo. Aalis na muna ako. Gusto ko munang mapag-isa. Sabi niya, tsaka nagmadaling umalis. Pumunta siya sa garahe at sumakay sa kanyang kotse. Nang makalabas siya ng gate, mabilis niya itong pinaandar. Ang gusto niya lang gawin ngayon ay makalayo. Kilala ang pamilyang Garcia sa napakalawak na kayamanan at impluwensya sa mundo ng negosyo. Isa sila sa mga pinakarespetado at makapangyarihang pamilya sa industriya. Dahil sa pinapatakbo nilang kumpanya na sumasaklaw mula sa real estate, manufacturing hanggang sa international trade, hindi na nakakapagtaka kung bakit pumayag agad ang kanyang papa. Ang pagpapakasal, itinuturing na isang strategic move para mas mapalago ang takbo ng kumpanya. Mahaba siyang napabuntong hininga. Kung nabubuhay lang sana ang mama niya, siguradong ito ang unang tututol at hindi hahayaan na makasal siya sa lalaking hindi niya naman gusto. Conservative kasi ang mama niya at naniniwala na ang kasal ay binubuo ng pagmamahalan. It has been 3 years simula nang mamatay ito dahil sa malubhang sakit. Kaya ngayon, wala siyang kakampi. Hanggang sa natagpuan na lang niya ang sarili niya na nasa isang park. Pinarada niya ang kotse niya sa isang liblib na lugar bago bumaba. Napansin niya agad ang dami ng mga tao. May mga batang naglalaro, mga couple na nagpipiknik o naglalakad-lakad lang. Marami ring mga vendor na nasa gilid ng entrance. First time niyang makapunta sa ganitong kataong lugar. Naglalakad-lakad siya nang biglang may tumamang basang bagay sa kanyang braso. Ouch! Daing niya. Bumaba ang tingin niya sa isang bulok na mangga. Agad siyang nandiri, sabay tingin sa braso niya na may basa. Ew! Kadiri! Ang baho! Sinong nagtapon ng bulok na mangga? Inis niyang sigaw, sabay lingon sa paligid. Pinagtitinginan lang siya ng mga taong dumadaan. Nagmukha tuloy siyang tanga.
Hindi niya mahawakan o mapunasan ang kanyang braso. Wala siyang tissue o panyo. Babalik sana siya sa kotse niya nang mapansin niyang isang lalaking nasa isang gilid. Tumatawa ito habang nakatingin sa kanya. Nasa tabi ito ng basurahan. Malalaki ang hakbang niyang lumapit sa lalaki. Tumigil ito sa pagtawa nang mapansin na papunta siya sa direksyon nito. Nang makalapit siya, pinasadahan niya ito ng tingin mula ulo hanggang paa. Punit-punit ang damit nito, madungis, sobrang haba ng buhok at mabaho, halatang ilang araw nang hindi naliligo. Hoy, ikaw bang nagtapon ng bulok na mangga sa akin? Tinuro niya ang bulok na mangga na nasa lupa. Napakamot ito sa ulo na para bang wala itong alam sa kanyang sinasabi. Grabe ka naman, porke ganito ang itsura ko, pagbibintangan mo na agad ako? Hindi sa pinagbibintangan kita, ikaw lang naman ang medyo malapit sa pwesto ko. At isa pa, nakita kitang tumatawa. Ano sa tingin mong iisipin ko? Porke tumawa ako na agad. Ganito kasi yan, kanina pa kita pinapanood mula nang bumaba ka sa kotse mo. Nakita ko kung paano katamaan ng bulok na mangga. Ang effect ng mukha mo, nakakatawa yung itsura nun. Anito habang natatawa. Halos mamula na siya sa galit. Hindi nakakatawa yon. Stop laughing. Inis niyang turan, pero imbis na tumigil, mas lalo itong tumawa. Pasensya na miss, nakakatawa ka kasi talaga. Gusto mong malaman kung sinong bumato sa'yo ng bulok na mangga? Sino? Tell me. Kailangan mo munang magbayad. May dinampot itong lata. May ilang baryang nandoon. Iyon ata ang lalagyan nito ng mga perang nalimos. At bakit kita babayaran? Obviously, ikaw naman talagang nagbato nun. May pruweba ka ba? Anito, nang hahamon ng tingin. Sumilip siya sa basurahang nasa tabi nito. May plastik ng mga mangga roon at lahat iyon ay bulok. Ano yung nasa basurahan? Ano, magde-deny ka pa? Tsaka yung kamay mo amoy bulok na mangga. Hindi ito nakapagsalita. Alam ko na. Bagong modus ba to? Mangbabato ka ng kung sino tapos hihingan mo ng pera? At ang kapalit noon, sasabihin mo kung sinong nambato. That's a crime. Alam mo ba yon? Malamang hindi. Di naman ako nakapag-aral eh. O sige, sabihin na nga nating ako nga. Anong gagawin mo? Ipapahuli mo ako sa pulis? Sinusubukan ko lang naman na magkaroon ng pera. Sinusubukan ko lang makasurvive sa hindi patas na mundong to. Mali na ba yon? Hindi talaga patas ang mundo. Lalo na sa mga tulad mo na hindi lumalaban ng patas. Natigilan ito at napayuko. Ramdam niya na nasaktan ito. Napasobra ba siya sa sinabi niya? Mali naman kasi talaga ang lalaki. Napansin niya ang tingin ng ibang mga taong dumadaan. Nagmukha tuloy siyang mata pobre na nangahamak ng isang pulubi. Pasensya na, hindi na mauulit. Forget it, walang saysay na makipagtalo pa ako sa isang tulad mo. Tumalikod na siya at paalis na sana, kaso ay bigla itong nagsalita. Teka, alis ka na, wala ka man lang ibinibigay. Muli siyang humarap sa lalaki. Ang kapal din talaga ng mukha mo, no? Kakapalan ko na yung mukha ko. Ilang araw na akong hindi kumakain eh. Baka naman pwedeng makahingi ng konting barya. Anito habang nakalahad ang isang kamay, habang ang isa himas ang tiyan. Agad na nalusaw ang inis niya at nakaramdam siya ng awa. Kinuha niya ang pitaka niya sa bag at kumuha ng 1,000 tsaka inabot sa lalaki. Sapat na ba yan? Wow, ang laki naman ito. Pagkakuha nito ng pera, aksidenteng nagdikit ang kamay nila. Basa pa naman ang kamay nito kaya agad siyang napalayo. Pasimple niyang inamoy ang kamay niya. Sobrang baho na hindi niya maipaliwanag. Bakit? Takang tanong ng lalaki. Did you touch something? Sobrang baho ng kamay mo. Ano kasi, madalas kasing mga tiyong puwet ko, tsaka may pigsa ako ron eh. What? Oh my God, kadiri! Shinake niya ang kamay niya na para bang maaalis noon ang baho sa kamay niya. Grabe ka naman kung makareact. Disgusting! You're so gross! Oh my God! Anya, halos maiyak na sa sobrang pandidiri. Arte mo naman, mahuhugasan mo naman yan. Parang ikakamatay mo kung makareact ka. Natatawa nitong sabi. Mas pipiliin ko pang mamatay kaysa yung ganito. This is so disgusting. I can't take this. Aalis na ako. I don't wanna see you ever again. Sabi niya, halos matalo na sa sobrang pandidiri habang pabalik sa kanyang kotse.
Pag-uwi niya, nagmamadali siyang pumasok sa loob. Gustong-gusto niya nang umakyat sa kwarto. Ang kaso, hinarang naman siya ng kanyang ama. Saan ka galing? Diyan lang sa tabi-tabi, Dad. Suminghap-singhap ito na parang may naaamoy. Naaamoy mo ba yun, Lucy? Parang may mabahong... Ako yun, Dad. May nakakainis lang na nangyari kanina. I met the most annoying guy. Tinapunan niya ako ng basura. Tapos, I don't really want to remember him. Mas lalo lang akong naiinis. Napansin niya ang bahagyang distansya ng kanyang ama. Ganun ba talaga siya kabaho? Mukhang nakakainis nga ang nangyari sa araw mo ngayon. Well, I just hope you get better. Also, regarding about the marriage. Naiintindihan ko, Dad. Kaya hindi niya na po kailangan mag-alala tungkol doon. Then great. Siya nga pala, nakalimutan kong ibigay sa ito. May inabot itong maliit na piraso ng papel. Ano yan, Dad? Tanong niya, tsaka iyon tinanggap. Ipinabibigay ni Mrs. Garcia. Nakatala dyan ang contact number ni Gabriel. Since hindi pa ninyo mamimit ang isa't isa, mas mabuting mag-contact muna kayo. Mag-call kayo para naman makilala ninyo ang isa't isa. Wala ba siyang social media? Facebook, Instagram? Hindi ko alam. Pwede mo naman siyang tanungin ng direkta. Tawagan mo siya. Sige, Dad. Siya na lang ang tatanungin ko. Aakyat na po ako sa taas. Paalam niya at umakyat na sa kanyang kwarto. Pagdating doon, agad siyang naghubad at dumiretso sa CR at naligo. Matapos noon, habang nagpapatuyo ng buhok gamit ang tuwalya, ay dumapo ang tingin niya sa mesa kung saan niya ipinatong ang papel. Bigla siyang may naisip na kalukuhan. Kinuha niya ang cellphone niya at tinawagan ang number na iyon. Nakailang ring pa iyon bago sumagot. Hello? Sagot ng baritonong boses sa kabilang linya. Hi, I'll get straight to the point. Ako ang fiancé mo. My name is Lucy Ledesma. Ikaw si Gabriel Garcia, tama? Wait, paano mo nalaman ang number ko? Hindi na importante kung paano ko nalaman ang number mo. Gusto ko lang sabihin sa'yo na ang bantot ng pangalan mo at tutulak ko sa pakasalan ka. Sabi niya, tsaka agad pinatay ang tawag. Pero ilang segundo lang, tumunog ang kanyang cellphone. Ito naman ang tumawag. Agad niya iyong sinagot, handang makipagsagutan sa kung anumang sasabihin nito. Ano namang kinalaman ng name ko rito? Maganda ang name ko at higit na maganda sa lahat ng makikilala mo. At isa pa sa ugali mong yan, sa tingin mo may magpapakasal sa'yo? Swerte mo na lang dahil uso pa ang arranged marriage. Dahil kung wala yun, hindi rin kita pakakasalan. At kahit ngayon pa lang, ayoko rin talagang pakasalan ka. Napatayo siya sa inis. Ang kapal ng mukha mong sabihin yan. Kung ganyan naman pala, mag-back out ka na. Sabihin mo sa mga magulang mo na ayaw mo kong pakasalan. Kaysa naman bandang huli, sa mismong kasal ka pa mag-back out. Ano, ipapahiya mo pa ako? Ngayon pa lang, mag-back out ka na. At talagang gagawin ko yun. Kung pwede lang na lumuha ako ng dugo para lang hindi matuloy ang kasal, gagawin ko. Maghintay ka lang dahil walang kasal na magaganap. Maganda yun. Lumuha ka ng dugo. Kasi kapag talagang natuloy ang kasal, sisiguraduhin ko na hindi ka magiging masaya. At sa tingin mo, magiging masaya ka rin? Walang magiging masaya sa kasalang to. Pareho tayo magdudusa. Talaga? Huli niyang sinabi bago niya ibinaba ang cellphone. Inis na inis niyang hinagi sa kama ang cellphone at saka natulog na. Huwag niya lang sanang mapaginipan ng lalaking yun. Hindi niya pa nga nakikita pero nai-imagine niya na may naglalakihang sungay ang ulo nito. Kinabukasan, wala siyang ginawa maghapon. Wala rin ang ama niya dahil nasa work ito, kaya mag-isa lang siya sa malaking mansyon nila. Naisipan niyang lumabas at gumala dala ang kanyang kotse. Wala naman siyang ibang alam na lugar. Usually, nasa expressway lang siya nagdadrive bilang isa sa kanyang mga hobby. Wala siyang eksaktong destinasyon at hindi niya alam kung bakit napadpad na naman siya sa park. Mag-U-turn sana siya nang biglang may tumawid. Agad niyang nahinto ang kotse bago pa ito bumangga sa lalaki. Kaya nagtaka siya nang makitang parang natumba ito. Nagmadali siyang bumaba para i-check ang lalaki. Kinabahan siya nang makitang nakahilata ito sa kalsada. Aray, ang sakit. Bulag ka ba? Hindi ka ba tumitingin? Nakikita mo naman siguro natatawid ako, di ba? Daing nito, tsaka tumingin sa kanya. Mas nagulat siya
nang makilala ang taong yun. Ikaw na naman? Gulat niyang tanong. Yun ang pulubi na na-encounter niya noong isang araw. Talagang sinasadya ng tadhana na ipagtagpo tayong dalawa. Alam ko galit ka sa akin, pero sobra naman na gusto mo akong patayin. Anong patayin? Hindi naman kita nabangga. Ang layo ng kotse sa'yo na hindi nga dumikit sa'yo yung kotse. Natumba ka na agad. Ano yun, magic? Aray, grabe, parang mababali ang kamay ko. Dalhin mo ko sa hospital, pakiusap. Kapag talaga hindi ko na magamit ang kamay ko, ikaw ang sisisihin ko. Anito, habang dumadaing sa sakit, napansin niya na nagkukumpulan ng mga tao at pinagtitinginan sila. Mariin siyang napahawak sa ulo. Bandang huli, wala siyang nagawa kundi ito ay tulungan. Fine. Dadalhin na kita sa hospital. Sabi niya, tsaka ito inakay papasok sa kotse. Pagkatapos, agad ding umikot at sumakay siya sa driver's seat. Pinatakbo niya agad ang kotse. Sumakto pang traffic, kaya halo-halo ang kanyang frustration. Nang lingunin niya ang lalaki, nagulat siya nang makitang nakatingin ito sa kanya. Huwag mo nga akong titigan. Ang sungit mo talaga. Sinong hindi magsusungit? Obviously, you were just trying to set me up. Hindi kaya, nabalian talaga ako ng buto. Ah, talaga? Pero mukhang okay ka naman. Akala mo lang maayos ako pero hindi. Ito ba yung itsura ng mukhang maayos? Tinuro nito ang sarili. Ang tinutukoy nito ay ang mismong ayos ng itsura nito ngayon. Di ko naman kasalanan kung ganyan ang itsura mo. Maligo ka kasi. Naligo naman ako nung huling linggo. Kadiri, kahit man lang sana maghilamos wala. Naghilamos naman ako pero minsan lang. Araw-araw dapat yun ginagawa. Araw-araw pala. Akala ko isang beses lang sa isang linggo. Sa amin kasi dati ganun eh. Grabe yung amoy mo. Dapat pala pinagpara na lang kita ng taxi. Binuksan niya ang bintana. Nang lumuwag ang kalsada ay mas binilisan niya ang pagmamaneho. Pasensya na, naabala pa kita. Tapos nadumihan ko pa itong kotse mo. Hindi na siya sumagot pa. Baka kung ano pang masabi niya at masaktan pa ang damdamin nito. Ilang sandali lang, nakarating na sila sa hospital. Agad niya itong ipinacheck sa doktor. Naghintay lang siya sa labas ng office ng doktor habang naghihintay ng update. Ilang sandali lang, lumabas ang doktor na tumingin sa lalaki at hinarap siya. Ikaw ba yung guardian ng pasyente? Hindi po. Ang totoo po kasi, aksidente ko siyang nabangga. Hindi ko siya kilala o kaano-ano. Kung ganon, sinubukan mo bang tawagan ng pamilya niya? Hindi ko po alam kung may pamilya siya eh. Hindi niya siguradong sambit. Kung ganon, sa'yo ko na lang sasabihin. Base sa assessment namin, hindi naman malubha ang injury. Wala namang fracture. Pero may muscle strain at mild soft tissue injury ang braso niya. Magagamit niya pa naman ang braso niya. May pain at pamamagalang. Para maiwasan ang paglala, huwag muna niyang gamitin ang braso sa loob ng ilang araw. Anong gagawin ko, Doc? Siguraduhin mong nakasuot ng pain reliever kung kinakailangan at cold compress sa unang 48 hours. Sagot ng doktor. Tulungan mo siya sa mga gawain na kailangan ng 2 kamay. Gaano po katagal? Mga 1 hanggang 2 linggo lang. Sagot ng doktor. Kapag bumaba ang sakit at pamamaga, pwede na siyang gumalaw ng unti-unti. Hindi naman ito seryoso. Kailangan lang ng pahinga at tamang pag-aalaga. Naiintindihan ko po, Doc. Tumango ang doktor bilang tugon bago umalis. Agad siyang pumasok sa loob. Nakahiga lang doon ang lalaki habang tinitingnan ng kamay nitong may benda. Lumapit siya rito at umupo sa isang plastic na upuan. Ang sabi ng doktor, hindi naman daw ganun kalala ang injury mo pero sorry pa rin. Hindi ko alam na magdudulot yun ng pamamaga. Akala ko talaga hindi kita nabangga. Hindi ko lang yata napansin. Pasensya ka na ha. Hayaan mo hanggat hindi pa maayos ang braso mo. Ako ang mag-aalaga sa'yo. Sambit niya habang kinakain ng konsensya. Dapat hinayaan mo na lang ako sa kalsada. Hindi mo na dapat ako dinala rito. Ha? Bakit ko naman gagawin yun? Hindi ako sobrang bait pero hindi naman ako ganun kasama para iwan ka lang basta sa kalsada. Bigyan mo na lang ako ng pera, tapos ako nang bahala sa sarili ko. Hindi pwede. I mean, bibigyan kita ng pera pero hindi ngayon. Ako munang bahala sa'yo hanggat hindi ka pa okay. Ang kulit mo, no? Hindi mo ko responsibilidad.
Kaya wag mo na akong alalahanin. Ikaw nga itong matigas ang ulo eh. Matapos mo kung pilitin na dalhin ka sa hospital, tapos ngayon sasabihin mo na hindi kita responsibilidad? Anya sa inis na boses. Bigla itong tumawa. Anong nakakatawa? Bakit ganyan kang magalit? Ang arte mong magalit. Ano? Hindi kaya? Oo kaya, ang cute mo nga eh. Natigilan siya at bahagyang namula sa sinabi nito. Cute ako? Oo, mukha kang kamatis na namumula. Anong sabi mo? Piniga niya ang braso nito kaya agad itong napadaing. Aray! Agad niya rin itong binitiwan. Buisit ka, halika na nga, lumabas na tayo ng hospital. At pagkatapos, saan mo ko dadalhin? Didiretso muna tayo sa butika para bumili ng gamot sa braso mo. Tapos nagugutom ka na ba? Gusto mo bang kumain tayo sa labas? Libre mo? Alangan namang libre mo. Siyempre libre ko. Hindi na lang, hatid mo na lang ako sa park. Bakit ayaw mo? Nililibre ka na nga. Nakakahiya. Sa itsura kong to, siguradong hindi naman ako papapasukin dun. Ganun ba? Maligo ka kasi? Oo na, alam kong mabaho ako pero saan naman ako maliligo? Sa public bath. Halika, tumayo ka riyan. Dadalhin kita roon. Hinila niya ito patayo. Seryoso ka? Mukha ba akong nagbibiro? Huwag na lang, nakakahiya talaga. Sus, ang dami mong arte. Pero nung nanglilimos ka sa akin, ang kapal ng mukha mo. Sabi niya, tsaka hinila palabas ng room. Nagbayad muna sila sa front desk bago lumabas ng hospital at tinungo ang kotse. Dinala niya ito sa isang malapit na public bath. Oh, eto ang pera pampaligo mo. Inabutan niya ito ng 1,000. Dito na lang kita sa kotse hihintayin. Matagal nitong tinitigan ng pera. Hindi ba mandidiri yung mga tao sa akin dun? Bakit sila? Hindi ba sila nakakadiri? Kaya nga nasa public bath ang mga tao kasi mabaho at madumi sila. Sige na nga, salamat. Nito, bago tinanggap ang pera at bumaba ng kotse. Pinanood niya ito hanggang sa makapasok ito sa loob. At habang nasa public bath pa ito, pumunta siya sa isang malapit na butika at bumili ng pain reliever at cold compress. Bumalik din naman agad siya pagkatapos. Ilang minuto ang lumipas, nakita niyang tumatakbo na ito pabalik sa kanyang kotse. Tapos na ako. Ito nga pala yung sukli. Inabot nito ang sukli sa kanya, pero hindi niya magawang pagtuunan iyon ng pansin. Napako ang tingin niya sa lalaki. Wala na ang dumi sa mukha nito. Maputi pala ito kapag nilinisan. Ngayon ay litaw na litaw ang features nito. Matangos ang ilong, makapal ang kilay, at fierce ang mga mata. Ayaw man niyang aminin pero gwapo ito. Nangihinayang siya sa isipan na nasa lansangan lang ito, gayong papasa ang face card nito sa mga modeling o kaya'y bida kontra bida sa mga palabas. Napansin niya rin na iba ang suot nito. Naka-white polo shirt ito at itim na maong pants. Mabango na rin, amoy na amoy ang body wash sa katawan nito. Kung makatitig ka naman, huwag mo kong titigan ng ganyan, baka matunaw ako. Sa'yo na yung barya. At saka ito nga pala binili kita ng pain reliever at cold compress. Gamitin mo yan. Sabi niya, sabay abot ng plastic. Agad naman itong chinek yun at ginamit. Salamat dito. San pala galing yung suot mo? Ito ba? Binigay sa akin ng may-ari ng bathhouse. Naawa yata kaya binigay niya sa akin yung pinaglumaan niyang damit. Ganun. Ayos Gwapo ka naman pala kapag malinis at nakaayos. Natigilan ito na para bang hindi inasahan ang papuring iyon mula sa kanya. Ngayon mo lang napansin? Oo, dugyutin ka kasi nung una. Natawa ito na mas dumadagdag sa kagwapuhan nito ngayon. Bakit? Taka nitong tanong, hindi niya napansin na kanina pa pala siya nakatitig sa lalaki. Ha? Wala. Halika na, kumain na tayo sa restaurant. Saan mo gustong kumain? Kahit sa street food na lang. Tanghali na, mas masarap kumain pag may rice. Alam ko na, sa Jollibee na lang tayo. Nakapunta ka na ba roon? Yun ba yung may malaking bubuyog? Natawa siya sa sinabi nito. Oo, yun na nga yun. Hindi ba mahal dun? Mura lang. Huwag ka nang mag-alala, ako naman ang gagastos. Ililibre kita. Pambawi man lang dahil sa aksidenteng pagkasagasa ko sa'yo. Sabi niya, tsaka pinaandar ang kotse. Pagdating sa Jollibee, agad siyang umorder ng pagkain para sa kanilang dalawa.
Isang bucket ng fried chicken at pansit palabok na tig-isa sila. Nag-order din siya ng ice cream. Ang dami mo namang in-order. Feeling ko tuloy birthday ko. Sabi nito, tsaka excited na nilantakan ng pagkain. Kumain ka lang, marami naman yan. Siya nga pala, anong pangalan mo? Ang weird naman kasi, kanina pa tayo magkasama pero hindi ko alam ang pangalan mo. Umangat ang tingin nito at matagal na siya'y tinitigan. Brielle, yun ang pangalan ko. Brielle? Ano? Brielle lang? Walang karugtong? Gusto mong malaman ang buong pangalan ko? Nice, interesado ka na agad sa akin ah. Ganun talaga kapag malakas ang sex appeal, no? Mahangin itong turan, sabay pogi pose. Napailing siya, hindi makapaniwala. Grabe, ganyan ang epekto ng nalilipasan ng gutom. Ikaw anong pangalan mo? Lucy ang pangalan ko. So, Lucy, mabait ka naman pala. Salamat sa pagkain ha. Anito, sabay ngiti ng matamis. Napangiti na lang din siya at nag-focus na lang sa pagkain. Matapos nilang kumain, bumalik na uli sila sa kanyang kotse. Brielle, wala ka bang bahay? Tanong niya, hindi niya kasi alam kung saan niya ito ihahatid. Sa park mo na lang ako ihatid. Siguradong maraming nagpipiknik doon ngayon. Mga ganitong oras, marami akong nalilimos. San ka pala natutulog? Kahit saan, minsan sa damuhan, sa gilid ng kalsada, basta kung saan ako abutan ng antok. Hindi niya naiwang makaramdam ng awa. Kapag kinasal na siya, papasok na siya sa kumpanya bilang bahagi ng isang executive team. Yun ang pangako ng dad niya. Hindi niya naisip na sa arranged marriage naman pala siya ikakasal. Doon lang siya magkakaroon ng pera kapag iyon ay nangyari. Gusto niya sanang tulungan ito kapag nangyari yun. Ganun ba? Hayaan mo, kapag nagkaroon ako ng trabaho, tutulungan kita. Bibigyan kita ng maayos na tulugan. Sabi niya, tsaka pinaandar ang kotse. Bakit mo naman ako tutulungan? Hindi mo naman kailangan gawin to eh. Gusto lang kitang tulungan. Naawa kasi ako sa'yo. Pero hindi mo naman ako lubos na kakilala. Hindi ka dapat masyadong mabait. Kapag patuloy mong ginagawa yan, iti-take advantage ka ng ibang mga tao. My gosh, what is wrong with you? Ano bang masama kung mabait ako? I just want to help. Yun lang. Hindi mo naman ako tinitake advantage, di ba? Pero kahit na. No more bat, okay? Nandito na tayo sa park. Nilabas niya ang pitaka niya at kumuha ng 1,000. Here, kunin mo to. Bumili ka ng mga gusto mong pagkain. Treat yourself. Lucy, nakakahiya. Ngayon ka pa ba mahihiya? Sa lagay na yan, dapat nga kapalan mo ang mukha mo eh. At isa pa, may ginawa kong kasalanan sa'yo. Isagasaan kita and you got injured. Ito ang paraan ko ng pagbawi kaya tanggapin mo na. Sabi niya tsaka kinuha ang kamay nito at siya mismong naglagay noon sa palad nito. Huminga ito ng malalim at walang nagawa kundi bumaba ng kotse. Bye Brielle, ingat ka ha. See you tomorrow. Paalam niya tsaka agad pinatakbo ang kotse. Nang makauwi siya, agad siyang sinalubong ng ama niya na seryosong-seryoso ang ekspresyon. Saan ka galing? Namasyal lang po dad. Medyo boring na po kasi dito sa bahay eh. Ipapaalala ko lang sa'yo, Lucy. You are engaged to the Garcia son. You better not mess around. Ayoko na kung saan-saan ka pumupunta. Baka mamaya, malaman ko na lang na nakikipag-date ka na pala sa kung sinong lalaki dyan. Sambit ng ama niya sa nagbabantang boses. Mahaba siyang napabuntong hininga. Wala dad, pumunta ako ng park para magtingin-tingin sa paligid. Ako lang mag-isa. Mabuti kung ganon, pinapaalalahanan lang kita. Naiintindihan ko po dad. Sige po dad, aakyat na po ako sa kwarto. Paalam niya at umakyat na sa kanyang kwarto. Nag-half bath lang siya bago humiga sa kama. Sinubukan niyang matulog pero ayaw makisama ng katawan niya. Hanggang sa naisipan niyang mag-scroll sa kanyang cellphone. Saktong biglang lumitaw ang caller. May tumatawag mula sa unknown number. Familiar ang dulo ng number. Nakilala niya agad kung sino yun. Walang iba kundi si Gabriel Garcia, ang kanyang fiancé. Sinagot niya ang tawag habang naiinis na agad. Oh, bakit napatawag ka? Don't get the wrong idea. Pinilit lang ako ni Mami na tawagan ka. Ang sabi niya, makipag-close raw ako sa'yo. Asa ka namang magiging close tayo? So anong pag-uusapan natin? Future natin? Let's see. Kung gaano kaganda ang araw ko ngayon.
Wala akong pakialam kung gaano kaganda ang araw mo ngayon. Alam ko namang wala kang pake, pero ikukwento ko pa rin. Para ano? Para mainggit ka. May na-meet kasi akong magandang babae kanina. We went on a date. Masungit siya pero mabait din naman. Galing siya sa isang well-off family. I wonder if she's single. Kung pwede nga lang, siya na lang ang pakakasalan ko kaysa sa'yo. Natawa siya. Tawang hindi natutuwa. Ako rin, may na-meet akong lalaki kanina. Hindi siya galing sa mayamang pamilya pero gwapo at mabait siya. Magkasundo kami. Kumain pa nga kami sa Jollibee eh. Sa tingin ko naman single siya. Mas gusto ko pa siyang pakasalan kaysa sa'yo. Natawa ito ng malakas. Tawang nakakapikon. Di pakasalan mo siya. As if naman napapayag ang daddy mo. As far as I know, gustong gusto niya ako para sa'yo. Wala eh. Masyado lang talagang maganda ang background ko. Sa katunayan, ako pa nga ang lugi sa ating dalawa. Ha? Paano ka naman naging lugi? As far as I know lang din. Parents mo ang pumunta rito para pag-usapan ng kasal. Baka gustong gusto ka na talaga nilang mag-asawa. Kaso, walang gustong magpakasal sa'yo. Ngayon pa lang, naaamoy ko ng pagiging matapobre ng ugali mo. Diyan ka nagkakamali. Isa sa mga strongest qualities ko, ang pagkakaroon ng good character. Pinupuri ako ng maraming tao dahil doon. At maraming babae ang nakapila sa listahan ng mga best candidate na pwede kong paksalan. I really don't know what my parents see in you. Kung bakit ikaw ang pinili nila. Ha? Alam ko na kung bakit ako ang pinili ng magulang mo. Simple lang naman ang sagot diyan. Sa lahat ng candidates, ako lang ang qualified. Maganda, mayaman, good character, and one of a kind. Confident niyang sagot. Malutong na natawa si Gabriel sa kabilang linya. Sobrang nakakatawa. Inaatang pinaka nakakatawang joke na narinig ko. Grabe, sumasakit ang tiyan ko sa'yo. Next time, magsabi ka naman kung magjo-joke ka para nakapaghanda ako. Nagsalubong ang kanyang kilay. Ayaw niyang magpadala pero hindi niya maiwasang mapikon. Hoy, hindi ako nagjo-joke. Totoo kaya yun? Ang magaganda, hindi nila inaamin sa sarili nila na maganda sila. Ah, ganun. Hoy, ikaw na buwisit ka. Pag nakita kita, kakalbuhin kita. Uubusin ko ng pinong-pino yung buhok mo. Malakas niyang sigaw na halos idikit ang cellphone sa bibig bago pinatay ang tawag. Hindi niya alam kung paano siya makakatulog habang naririnig pa rin ang nakakapikon nitong tawa. Kinabukasan, tanghali na siyang nagising. Hindi niya na naabutan ng papa niya dahil malamang ay pumasok na sa trabaho. Agad siyang nag-ayos at naisipang puntahan si Brielle. Siguradong sa park niya na naman ito makikita. Pagdating doon, umupo siya sa isang bench. Tumingin-tingin siya sa paligid pero hindi niya ito mahagilap. Saan kaya nagpunta yun? Tanong niya sa sarili. Ilang sandali lang, biglang may nagtakip ng mga mata niya. Hulaan mo kung sino to. Natawa siya dahil halata naman sa boses kung sino ang taong nasa likod niya. Brielle? Sabi niya, sabay tanggal ng kamay nito sa mata niya. Nang lingunin niya ang lalaki, napasigaw siya sa gulat dahil may hawak itong insekto na ilang di pa na lamang ang layo sa mukha niya. Napatayo siya at lumayo. Sumunod naman ito na mas lalo siyang tinakot. What is that? Kuliglig. A cricket? Oh my God, I don't like cricket. Arte mo naman, ini-English mo pa talaga. Basta, lumayo ka sa akin. Ano ba? Bakit ka natatakot? Kuliglig lang naman to. Mas binilisan niya ang pagtakbo, pero anong laban niya sa mahahaba nitong binti? Brielle, ano ba? Layo mo sa akin yan. Hindi ka ba nandidiri dyan? Hindi naman nakakadiri. Ang cute nga tignan mo. Ew! Oh my God! Stop, Brielle! I hate you! Bigla siyang natisod at nawalan ng balanse. Tila slow motion ang pagtapon ni Brielle sa hawak nito at pagsalo sa kanya. Napapikit siya hanggang sa naramdaman niya na lang na bumagsak na siya pero hindi sa lupa kundi sa ibabaw nito. Nang buksan niya ang mga mata ay saktong nagtama ang mga mata nila. Ang lapit ng mga mukha nila. He doesn't seem dirty as before. Suot pa rin ito yung bago nitong damit kahapon. Malinis ito. Gwapo naman talaga ito. Pero tila mas gwapo ngayon na malapit siya rito. Mukhang hindi naman siya masama gaya ng inaakala niya. Bumaba ang tingin niya sa mga labi nito. Malahart ang hugis noon, medyo mamasama-sa pa.
Napalunok siya. Hindi niya alam kung bakit parang may magnet na nagtutulak sa kanya na iyon ay tikman. Ang weird, hindi dapat siya magkaroon ng ganoong imahinasyon. Lalo na sa isang taong na-meet lang naman niya sa park. Lalo dahil may fiancé siya. Lucy, ang bigat mo pala no? Basag nito sa katahimikan. Agad siyang tumayo at masama itong tiningnan. Nakakainis ka. Ikaw kasi, sinabi ko nang ayoko sa cricket. Ayan tuloy, natisod tayo. Inis niyang sabi para mapagtakpan ng kaba sa kanyang dibdib. Bakit kinakabahan siya? Hindi naman siya ganito noong una. Binibiro lang naman kita. Sorry na. Tss, sorry mo mukha mo. Pinag-cross niya ang mga braso at tumingin sa ibang direksyon. Lucy, sorry na. Patawarin mo na ako. Sige ka. Papangit ka niyan kapag hindi mo ako pinatawad. Nang lumapit pa ito lalo, agad niya itong kinurot sa tagiliran. Aray, tama na. Masakit na ano ba? Agad naman siyang tumigil at nagpigil ng tawa. Deserve, tama lang yan sa'yo. Masyado kang epal. Sabi niya tsaka ito tinalikuran. Saan ka pupunta? Humabol ito sa kanya. Kakain ako sa McDo. Gusto mong sumama? Ayan ang gusto ko, libre. Pumunta sila kung saan nakaparada ang kanyang kotse. Agad namang sumakay si Brielle sa passenger seat na para bang sanay na sanay ito. Napailing na lang siya. Baka kanina pa ito nagugutom at excited lang makakain sa McDo. Pinaandar niya ang kotse. Pagdating doon, agad siyang umorder ng family meal set. Wow, ang sarap. Sure ka? Libre lang to ah. Mamaya baka singilin mo ko. Anito habang nilalantakan ng mga pagkain. Napangiti siya habang pinapanood ito. Ang kulit mo no? Ilang beses mo nang sinabi yan. Kung gusto mo, paghuhugasin na lang kita ng pinggan dito. Ganun yata ang ginagawa kapag hindi nagbayad ng kinain. Ayos lang sa akin yun. Madali lang namang maghugas ng pinggan. Binibiro lang kita. Libre ko talaga to. Ingat ka sa pagkain baka mabulunan ka. Kumain ka na rin. Ang sarap ng mga pagkain no? At ang ganda ng nasa harap ko. Anito, sabay kindat sa kanya. Nandidiri siyang tumingin dito. Pero sa loob-loob niya, nararamdaman niya ang epekto ng mga banat nito. Bakit parang kinikilig na siya? Dahil lang naging maayos na ang itsura nito? But still, isa pa rin itong pulubi. Lumalakas na loob mo ngayon ha? Hoy, hindi porke nilibre kita, pwede mo na akong landiin. At saka may fiancé na ako. Natigilan ito at seryosong tumingin sa kanya. May fiancé ka na? Kasasabi ko lang di ba? Kung ganun, kamusta naman yung fiancé mo? Maayos naman ba siya? Agad siyang natawa habang inaalala ang gabing nagkausap sila ng fiancé niya. Kung alam mo lang kung gaano kabalasubas ang ugali nun. Hindi ko nga alam kung paano yung nagustuhan ni Daddy. Natawa ito habang siya'y nagkukwento. Gusto mo pa rin bang ikasal kahit nakakainis na siya? It was an arranged marriage. Gustuhin ko man o hindi, magulang pa rin ang masusunod. Ganun? Paano kung ipilit mo na ayaw mo? Baka palayasin lang ako ni Dad. Kahit nag-iisa kang anak niya? Kumunot ang noo niya sa sinabi nito. Teka, paano mo nalaman na nag-iisang anak lang ako ha? Ha? Hindi ba sikat ka? Nakita ko kasi sa online. May articles tungkol sa family ninyo. Business pictures, society pages, ganun. So you googled me? Oo, parang ganun na nga. Ang laki kasi ng pangalan nyo sa industry. Laging nababanggit na only hair ka ng kumpanya ninyo. Paano? May cellphone ka? Meron. Asan? Patingin? Nilahad niya ang kamay niya sa lalaki. Matagal nitong tinitigan yon bago may dinukot sa bulsa ng pants nito. Tingin lang, bawal hawak. Anito habang kapit na kapit sa cellphone. Para namang nanakawin ko yan. May cellphone na rin ako no? Baka lang kasi. Pero saan ba galing yung cellphone mo? Huwag mong sabihin. Hoy, hindi ko to ninakaw. Sa akin to. Binigay to sa akin ng mabait na ginang sa daan. Depensang sagot nito. Bahagya siyang natawa. Oo na, wala naman akong sinabi na ninakaw mo yan. Pero total may cellphone ka. Mag-exchange tayo ng number. Ha? Bakit? Wala lang. Naisip ko lang na boring gumala mag-isa. Maswerte ka na na-meet mo ko. Simula ngayon, magkaibigan na tayo at palagi na kitang isasama sa mga gala ko. Sabi niya habang inilalabas ang cellphone. Yan ang gusto ko. Kaya idol kita eh. Oh, isave mo ang number mo dyan. Tapos kunin mo rin yung number ko.
Sabi niya, sabay abot ng cellphone sa lalaki. Agad naman itong tinanggap yun at ginawa ang kanyang sinabi. Habang busy ito, hindi niya naiwasang pagmasdan ng itsura ng cellphone nito. Touch screen yun pero halatang pinaglipasan na ng mahabang panahon. May basag yung LCD pero pinagtsatsagaan na lang talagang gamitin. Gusto mo ba ng bagong phone? Marami akong cellphone sa bahay. Bigla niyang sabi. Lah, hindi na no. Okay na sa akin to. Sayang naman, iPhone Pro Max pa naman yun. Pag binigay mo sa akin yun, baka ibenta ko lang eh. Sure ka, ayaw mo? Hindi na, di ko naman kailangan ng sobrang gandang cellphone. Tsaka mo na lang ibigay sa akin yun kapag tuluyan na tong nasira. Okay, sabi mo eh. Ito na yung cellphone mo, na-save ko ng number ko dyan. Anito sabay balik ng cellphone sa kanya. Sinubukan niya itong tawagan. Ilang sandali lang, tumunog ang cellphone nito. Oh, bakit ka tumatawag? Wala lang, gusto ko lang makasiguro na number mo talaga yon. Sabi niya, tsaka binalik na sa bagang cellphone at nagpatuloy sa pagkain. Pagkatapos noon, nag-decide na rin siyang umuwi. Magdidilim na rin kasi at baka kanina pa nakauwi ang kanyang papa. Uuwi na ako. San mo gustong magpahatid? Gusto mo ba hanapan kita ng apartment? Sabi niya nang makalabas sila ng McDo. Hindi na, dito lang muna ako. Alam mo na, mamamalimos muna. Bahala ka, hindi kita pipilitin. Ayos lang talaga, sige na. Umuwi ka na sa inyo. Ingat ka ha. Okay, sige. Text na lang. Paalam niya bago sumakay ng kotse at mabilis itong pinatakbo. Habang nagdadrive, ay unti-unting nagsisink in sa isip niya ang sinabi. Text na lang? Bakit ko sinabi yun? Para namang may something sa aming dalawa. Inis niyang turan sa sarili. Pagdating niya sa bahay, naabutan niyang nasa sala ang dad niya. Dad, nakauwi na po pala kayo. Lumapit siya at nagmano. Saan ka galing? Nag-shopping lang po ako, Dad. Dahilan niya dito. Kung ganun, nasa na mga pinamili mo? Tumingin ito sa mga kamay niya. Wala siyang hawak. Ang tanging dala lang niya ay ang shoulder bag niya. Hindi niya pwedeng sabihin na kumain siya sa labas. Siguradong iisipin ito na mayroon siyang kasama. Nagsasabi ka ba ng totoo, Lucy? Opo, Dad. Bakit naman po ako magsisinungaling? May kasama ka bang mag-shopping? Wala, Dad. Ako lang po mag-isa. Hindi niya pwedeng sabihin na may kasama siyang lalaki at higit sa lahat ay isa itong pulubi. You better not make a mess around before the wedding. Malapit na yon. Huwag ko lang talagang malalaman na may dinidate ka. Anito sa galit na boses. Napayuko siya. Dad naman, bakit niyo naman po iniisip na gagawin ko yun? May isa akong employee na nakapagsabi na nakita ka raw sa park na may kasamang lalaki. What do you expect me to think, ha? Napayuko siya. Baka namamalikmata lang siya, Dad. Maraming tao sa park. Baka inakala niyang ako na yon. Sana nga nagkamali lang siya. Ako ang mananagot sa mga Garcia kapag may ginawa kang kabalastugan. Pasensya na po, Dad. Maniwala po kayo. Gumala lang talaga ako at nag-shopping. Hindi naman pwede na palagi lang ako nasa bahay. Kapag kinasal na ako, siguradong magiging busy na ako. At hindi ko na rin naman tumauulit eh. Hindi naman kita pinipigilang gumala. Just behave. Don't do anything that disappoints me. Sorry, Dad. O sige na, umakyat ka na sa kwarto mo't magpahinga na. Kung nagugutom ka, may pagkain akong tinabi sa ref. Painitan mo na lang. Opo, Dad. Turan niya, tsaka bahagyang yumuko bago umakyat ng hagdan. Pagpasok niya sa kwarto, agad niyang inisip ang sinabi ng kanyang papa. She hated the fact that she had to be the one to sacrifice for the sake of the company. At ngayon, pati ang pakikipag-hangout niya sa ibang tao, nagiging abala na rin dito. Natulog na lang siya't hindi na iyon inisip. Kinabukasan, agad siyang umalis para kitain si Brielle. Hindi niya na iniisip pa na baka magduda na naman ng ama niya. Wala siyang gustong isipin ngayon kundi mag-enjoy. Brielle! Tawag niya nang makita ito sa isang bench sa park. Bakit ka nakangiti? Tanong nito nang siya ay makalapit. Umupo siya sa tabi nito habang nandoon pa rin ang ngiti sa muka. Hindi niya rin alam kung bakit. Basta excited lang siyang ito'y makita. Masama na bang umiti ngayon? Hindi naman. Mas maganda ka pala kapag nakangiti, no? Agad na naglaho ang ngiti niya sa sinabi nito.
Anong ibig sabihin nun? Napangit ako kapag hindi nakangiti? Ayan, yun ang sinasabi ko. Pumapangit ka kapag galit ka. Dapat nakangiti ka palagi. Ganito oh. Tinuro nito ang magkabilang gilid ng labi nito tsaka ngumiti. Natulala siya. Bakit ganun? Hindi na nga maayos ang itsura nito. Mukha na naman itong pulubi. Pero bakit parang sobrang gwapo nito sa paningin niya? Gwapo naman talaga ito una pa lang. Pero hindi yung gwapong nagpapabilis ng tibok ng puso niya. Pero iba ang epekto nito ngayon. Parang may mga kabayong nagkakarerahan sa kanyang dibdib. Hoy, bakit natulala ka? Tawag nito na nakapagpabalik sa kanya sa realidad. Ha? Wala. Halika na nga. Gusto kong pumunta sa amusement park. Hinila niya ito at dinala sa kanyang kotse. Sakay. Utos niya rito. Agad naman itong sumakay. Habang siya, umupo sa driver's seat bago pinaandar ang kotse. Saan tayo pupunta? Kakasabi ko lang kanina, diba? Sa amusement park. Bakit doon? Hindi ba pambata lang yun? Hoy, hindi lang yun pambata, no? Walang pinipiling edad yun. Baka nga hindi ka pa nakapunta ron eh. Hindi ba mahal doon? Hindi naman, mura lang yun. Ililibre naman kita kaya wag mong isipin ang gagastusin. Kakaganyan mo, nai-inlove na ako sa'yo. Napalingon siya saglit sa lalaki dahil nagdadrive siya. Anong sabi mo? Ang sabi ko, excited na ako. Parang hindi naman yan ang sinabi mo. Yun nga ang sinabi ko. Maglinis ka kasi ng tenga mo para hindi ka nabibingi. Wow, ako pa talaga maglilinis ng tenga? Nahiya naman ako sa'yo, no? Hoy, malinis na ako. Naligo ko kahapon. Kahapon pa yon, magkaiba yon. Ilang metro lang naman ang layo ng amusement park, kaya agad silang nakarating. Pagdating doon, rinig na rinig agad ang sigawan ng mga taong nakasakay sa rides. Hindi ba babaliktad ang sikmura ko dyan? Hindi yan, ako ang bahala sa'yo. Hinila niya pa ito sa pila kung saan magbabayad para makasakay sa roller coaster. Pinili niyang pinaka nakakahilong ride. Nasakyan niya na kasi ang iba. Ito na lang ang hindi. Natatakot din kasi siyang subukan. Pero kasama niya naman si Brielle, kaya okay lang. Ilang sandali lang, nakasakay na rin sila. Nang magsimulang gumalaw ang ride, biglang napakapit ng mahigpit si Brielle sa kanya. Panay din ang sigaw nito, mas malakas pa sa sigaw niya. Ayoko na, Lucy. Maawa ka naman sa akin. Nananadya ka ba? May galit ka ba sa akin? Doon naman tayo. Sumakay din sila sa iba pang mga rides. Kung saan-saan niya ito hinila. Nang mapagod siya, niyaya niya na itong umupo sa isang bench. Bigay na bigay ang katawan ni Brielle sa sandalan para itong lantang gulay. Ayoko na. Parang babaliktad yung sikmura ko. Please lang, wag mo na akong hihilahin kung saan-saan. Makaawa nitong sabi. Natawa siya tsaka tumayo. Saan na naman ba? Inis na tanong nito nang hilahin niyang kamay nito. Nagugutom na ako. Kumain na tayo. Yan ang gusto ko. Hinila niya ito papunta sa isang stall ng street food. Binili niya ang iba't ibang klase ng pagkain nandoon. Habang kumakain sila, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Tumatawag ang kanyang ama. Hindi niya alam kung bakit siya kinabahan. Bakit? Takang tanong ni Brielle. Tumatawag si Dad. Sasagutin ko lang to ha. Paalam niya bago tumayo at lumayo ng kaunti mula sa kanilang pwesto. Hello, Dad. Where the hell are you? Agad niyang inilayo ang cellphone dahil sa lakas ng sigaw nito. Bakit, Dad? Gumala lang po ako. May problema po ba? Yes, it is. May kumakalat na picture ngayon na nasa amusement park ka. May kasama kang lalaki. Dad, ano kasi? Lucy naman, I told you not to mess around. Sa dami ng lalaki, sa kagaya niya pa talaga. Alam mo naman ang estado ng pamilya natin. Influential tayo, maraming koneksyon, maraming matang nakatingin. Isang maling hakbang mo lang, pwedeng makaapekto sa pangalan natin, sa negosyo, at sa mga taong konektado sa atin. Alam mo ba yon? Dad, sorry, hindi ko naman alam na may makakakita pala sa amin. Hindi yun ang point, Lucy. Ang point dito, you disappoint me. Dad naman. Umuwi ka rito ngayon din at dito mo ipaliwanag lahat. Huling sambit nito bago pinatay ang tawag. Napako siya sa kinatatayuan at agad na nilamon ng takot. Parang ayaw na tuloy niyang umuwi pero hindi naman pwede yun. Bumalik siya kay Brielle at sinukbit ang shoulder bag na nakapatong sa mesa.
Ayos ka lang? Alalang tanong ni Brielle. Brielle, kailangan ko nang umuwi. Hinahanap na kasi ako ni Dad. Kinuha niya ang wallet mula sa shoulder bag at inabutan ito ng 1,000. Pasensya na, hindi kita maisasabay sa kotse. Mamasahe ka na lang kung saan ka man pupunta. Kailangan ko na talagang umalis. Ayos lang, sige na. Umalis ka na. Text mo ko kapag okay na ha. Sige. Ngumiti siya at ganoon din ito. Tsaka siya nagmamadaling pumunta sa kinaroroonan ng kotse niya at agad itong pinatakbo. Pag-uwi niya, mabagal ang mga hakbang niyang pumasok sa loob. Agad namang tumama ang tingin niya sa ama niya na nakaupo sa sofa at halatang kanina pa siya hinihintay. Tumayo ito habang bakas ang nagtitimping galit sa muka. Sa wakas at nandito ka na. Now explain, sino ang lalaking yon? Napayuko siya at hindi nakasagot. I warned you already, pero hindi ka nakikinig sa akin. Ngayon sabihin mo sa akin kung sino ang lalaking kasama mo. Kaibigan ko po siya. Gumala lang naman po kami. Wala naman po kaming ginagawang masama. Kaibigan? Yung ganong itsura. He doesn't even look decent. Ang dumi-dumi ng damit niya sa picture. Ano siya, pulube? Ano naman kung isa siyang pulube? Mabait siya. Masaya ako nakasama siya. Naririnig mo ba yung sinasabi mo? Tell me, was he really just a friend? Dad, wala kaming relasyon, pero gusto ko siya. For God's sake, Lucy, nag-iisip ka ba? Maliban na gustuhin siya, dahil lang magkaiba kami ng estado sa buhay? Hindi sa mali, pero sa tingin mo ba, magiging maganda ang buhay mo sa kanya? Pero Dad, gusto ko siya. Kakalimutan ko na lang ba itong nararamdaman ko dahil lang mahirap siya? Lucy, makinig ka. Kahibangan niyang nararamdaman mo. Hindi mo siya gusto. Akala mo lang yon. No, Dad. Hindi yun akala lang. Yun ang totoo kong nararamdaman. Malutong na napamura ang ama niya. Puno ng dismaya ang ekspresyon nito. Layuan mo ang lalaking yon. Or else. Or else ano? Hindi ko siya lalayuan, Dad. Masaya akong kasama siya. Ganun. Kung masaya ka pala na kasama siya, di doon ka na sa kanya. Lumayas ka sa pamamahay ko. Bigla itong umakyat ng hagdan. Akala niya, babalik lang ito sa kwarto nito. Pero pagbalik, dala-dala na nito ang kanyang maleta. Lumayas ka rito! Hinila nito ang kamay niya at kinaladkad palabas, tsaka hinagis ang kanyang mga gamit. Dad, palalayasin niyo talaga ako? Yes, why not? Grow up and reflect on your mistake. Bumalik ka na lang ulit kapag bumalik na sa katinoan ng pag-iisip mo. Galit na tura nito bago pinagsarhan ng pinto. Malutong siyang napamura at hindi alam ang gagawin. Dad naman, sige ka, hindi na ako babalik dito. Hindi niyo na uli ako makikita. Sigaw niya na para bang nagbabanta. Pero wala siyang natanggap na tugon. Hindi siya makapaniwala na ito ay mangyayari. Silang dalawa na nga lang ang magkasama sa buhay. Nagawa pa siyang palayasin. Inis niyang nasipa ang isang bato bago kinuhang maletang natumba at bumalik sa kotse, tsaka iyon pinaandar. Alam niya kung gaano kalaking problema ang kanyang dinulot. Maaapektuhan ng public image ng kanyang pamilya, lalo na ang negosyo ng kanyang ama. Bukod doon, siguradong magagalit ang mga Garcia sa kanya. She has to fix this on her own. Nagpasya siya na puntahan ang bahay ng mga Garcia. Alam niya kung saan sila nakatira dahil minsan niya nang napuntahan iyon kasama ang kanyang ama. Noon pa man ay malapit na talaga ang pamilya nila sa mga Garcia at ayaw niya iyong masira. Pagdating doon, agad siyang nag-doorbell. Ilang sandali lang, may nagbukas ng gate. Lucy, ikaw ba yan? Tanong ni Mrs. Garcia nang siya ay makilala. Pilit siyang ngumiti. Good evening po, Mrs. Garcia. Pasensya na po sa biglaang pagdalaw ko. Nandito ka ba para makita si Gabriel? Mayroon lang po kung gustong ipagtapat sa inyo. Alam mo, mabuti pa'y pumasok ka muna. Malamig dito't saktong-sakto. Kakauwi lang ni Gabriel para naman makita na ninyo ang isa't isa. Wala siyang nagawa nang hilahin siya ng ginang papasok. Ano ba yung importante mong sasabihin? Tanong nito nang makaupo sila sa sala. Tungkol po sa arranged marriage. Gusto ko po sanang wag nang ituloy ang kasal. Ma'am, lalabas po ulit ako. May pupuntahan lang. Napalingon siya sa lalaking nagmamadaling bumaba ng hagdan. Nang makababa ito, napalingon din ito sa kanya.
Pareho silang natigilan at sabay na nanlaki ang mga mata. Gabriel, si Lucy nga pala, ang fiancé mo. Tura ng ginang, kahit nang totoo, kilala niya na ang taong yun. Napatayo siya mula sa sofa at hindi makapaniwalang mas tinitigan pa ito. Ang pangalan ng lalaking nasa harap niya ay si Gabriel Garcia, ang fiancé niya. Pero bakit mukha ni Brielle ang kanyang nakikita? Maayos ang itsura nito, malinis at kitang-kita ang karangyaan sa buhay. Walang bakas ng pagiging isang pulubi. Iisa lang ba sila? Yung taong kinaiinisan niya at kasama niya sa mga gala niya iisa lang? Anong ibig sabihin nito? Anya sa mahinang boses. Bakit iha? May problema ba? Takang tanong ng ginang, hindi niya magawang sumagot. Nanatili sa lalaki ang tingin niya. Lucy, magpapaliwanag ako. Hindi ko maintindihan. Paanong ikaw si Gabriel? Ikaw si Brielle, di ba? Anong ginagawa mo rito? Bakit maayos ang itsura mo? Bakit Gabriel ang tawag sa'yo? Teka, Gabriel? Brielle? Halos magkatulad ang pangalan nyo. Ikaw si Gabriel? Lucy, I'm sorry. Let me explain. Nagsinungaling ka sa akin. Niloko mo ko. Nasasaktan niyang sabi at doon lang siya nagkaroon ng lakas na talikuran ito at mabilis na nilisan ang kanilang bahay. Agad siyang sumakay ng kotse at mabilis iyong pinaandar. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Basta natagpuan na lang niya ang sarili niya na nasa park siya. Why of all places, ay dito pa talaga siya dinala sa lugar kung saan una silang nagkita. Bumaba siya ng kotse at pinagmasdan ng kalangitan. Halos wala siyang makitang bituin. Tila ba nagbabadyang malakas na pagbuhos ng ulan. Halos walang tao sa park. Natatanga siya sa sarili niya habang iniisip kung paano siya pinagtaksilan at pinagmukhang tanga ng taong handa niyang ipaglaban sa ama niya. Hindi pa rin siya makapaniwala na iisa lang sila. Lucy. Biglang may tumawag sa kanyang pangalan. Hindi na siya nagtaka kung sino yun. Si Brielle, o maganda siguro kung Gabriel ang itawag niya rito mula ngayon. Tumayo siya at hinarap ito. Anong ginagawa mo rito? Hindi ka na dapat sumunod. Akala ko umuwi ka. Pumunta ako rito para sana makapag-isip-isip. Pero hindi ko in-expect na nandito ka rin pala. Kung ganon, aalis na lang ako. Ayoko nang pumunta sa mga lugar na nakikita ka, Gabriel. Sabi niya, tsaka ito nilampasan. Pero bago pa siya makalayo, muli itong nagsalita. Saan ka pupunta? Kahit saan. Gabi na. You should go home. Pinalayas ako ni Dad. Simple niyang sabi na para bang normal lang yun. Ano? Pinalayas ka? Bakit? May kumalat kasing picture na magkasama tayo. What? Paanong? Gusto niyang lumayo ako sa'yo. Pero hindi ako pumayag. Bakit naman? Humarap siya rito habang blanko ang ekspresyon. Sinabi kong gusto kita. Napakurap ito at parang hindi agad na proseso ang kanyang sinabi. Gusto mo ko? Oo. Gusto kita, Brielle. Muli niyang pag-amin. Handa akong ipaglaban ka sa dad ko kasi nagugustuhan na kita. Handa akong putulin ang kasunduan ng pagpapakasal kasi ayokong malayo sa'yo. Pero pinalayas pa ako sa bahay kasi pinili kita. Tapos malalaman ko na yung fiancé ko at ikaw ay iisa lang pala. Ang laki kong tanga. Alam mo ba yun? Anya, namumuo ang mga luha sa mata. Ang laki kong tanga. Ang laki kong uto-uto. Alam mo ba kung bakit ako nasa bahay niyo? Plano kong sabihin na hindi na ako magpapakasal. Pero bakit naman ganito? Lucy, I'm really sorry. Papaliwanag ako. May dahilan kung bakit ko yun nagawa. Malamang may dahilan ka. Sige, sabihin mo. Anong nagawa kong masama para gaguhin mo ko ng ganito, ha? Wala. Wala akong nagawang masama. Walang yaka. Nakakausap pa kita sa phone. You even told me na hindi mo ko gusto't gagawin mong lahat para hindi matuloy ang kasal. Ganun mo ba ako kaayaw, ha? Alam mo kung saan ako mas nasasaktan? Na yung taong handa kong ipaglaban sa dad ko ay ayaw naman pala talaga sa akin. Pinagmukha mo kong tanga. Sorry. I'm really sorry kung nagpanggap akong isang pulubi. Tulad mo, tutol din ako sa pagpapakasal. But that was only when I didn't know you yet. Nagpanggap akong pulubi para patunayan isa kang mapanghusgang tao na mapangmata na hindi ka dapat ikasal sa akin. Ginawa ko yun para patunayan sa magulang ko na masama ang ugali mo. Para hindi na matuloy ang kasal natin. Mas lalo siyang nasaktan. So plano mo ang lahat ng yun para patunayan na masama akong tao? Nagkamali ako ng pagtingin sa'yo. Hindi ka masamang tao.
Hindi ka mapanghusga o mapangmata. Libre mo ko pinakain at dinala sa amusement park. Tinuring mo ko na parang isang tao. Hindi ka tulad ng iba na kapag madungis ka, parang basura na rin ang tingin sa'yo. Iba ka, Lucy. Iba ka sa kanila. Yung sinabi ko sa phone, hindi naman yun totoo. Salungat yun sa totoong nararamdaman ko. Kasi ang totoo, nahulog na ako sa'yo, Lucy. I fell into my own trap. I fell in love with you. Wow, so ngayong nakita mong iba ko sa inaakala mo, pasado na ako sa'yo, ganun ba? Pakakasalan mo na ako, ganun ba? So ano yung mga pinagsamahan natin? Planado rin lahat yun? So ano yung pagkagusto mo sa akin? Baka pinipeki mo lang din. No, Lucy. Hindi ganun yun. Ano? Sabihin mo sa akin, ipaliwanag mo sa akin. Wala sa plano ko na magkagusto sa'yo, pero hindi ko napigilan. Ikaw lang yung taong tinrato ko na parang normal na tao. Sa tuwing kasama kita, parang ang gaan-gaan ng loob ko. Parang pwede kong gawin lahat. Napapangiti ako kahit iniisip lang kita. At sa tuwing iniisip ko na makikita kita kinabukasan, excited ako. Kaya hindi peke yung nararamdaman ko sa'yo, Lucy. Totoo to. Ewan, hindi ko alam kung paniniwalaan kita. Yung aksidente kong pagbangga ng kotse sa'yo, hindi yun totoo, no? Hindi ka naman talaga nabangga. You just want me to look bad. Lucy, I'm really sorry. Hindi ko alam kung paano ko babawi sa'yo, pero gagawin ko ang lahat para mapatawad mo ko. Ang dami mong pagkakataon para sabihin yun. Kung hindi pa kita nahuli, hindi mo pa sasabihin? Kasi baka magalit ka at hindi mo na ako kausapin. Ayoko namang mangyari yun. Pero kahit na, sa ginawa mo mas lalo lang akong nagagalit. I'm sorry, Lucy. I'm really sorry. Mali ako, sobrang mali yun. Ang galing mo, no? Para mapatunayan na masama ang ugali ko. Natiis mong maging madungis at mabaho. May pa-props-props ka pa. Grabe, ang galing mo. Dapat naging artista ka na lang. Sorry talaga, Lucy. Hindi ko inakala na palalayasin ka ng papa mo. May kasalanan ako doon at isa pa, nag-worry ako na baka wala kang matuluyan ngayong gabi. Kung ayos lang sa'yo, isasama kita sa bahay. Doon ka muna tumuloy hanggat hindi pa kayo okay ng papa mo. At tutulungan din kitang magkaayos kayo. Magpapaliwanag ako sa kanya. Napababa siya ng tingin tsaka huminga ng malalim. Hindi pa rin siya makapaniwala na si Brielle ang taong ipapakasal sa kanya. Pinalayas siya ng papa niya dahil may gusto siya sa ibang lalaki. Pero sa huli, yung lalaking yun ay yung taong pakakasalan niya rin pala. Umangat siya ng tingin at diretsyong tumingin kay Brielle. Nagagalit siya pero may parte pa rin sa kanya na natutuwa. Pabor yun kasi hindi na magagalit ang ama niya sa kanya at hindi na magkakaroon ng lamat sa ugnayan ng dalawang pamilya. Pero mali pa rin yun. Halika, lumapit ka rito. Tawag niya kahit hindi naman sila ganun kalayo sa isa't isa. Teka, anong gagawin mo? Basta lumapit ka lang. Ano ba kasi yun? Gusto mong mapatawad kita, di ba? Kaya lumapit ka. Wala itong nagawa kundi lumapit sa kanya. Paglapit nito, agad niyang hinila ang damit nito at hinalikan ito sa labi. Nang humiwalay ang mga labi nila, natulala ito't parang hindi makapaniwala. Pinapatawad na kita. Talaga? Hindi ka nagalit? Naiinis pa rin ako pero hayaan mo na. Nangyari na, ano pang magagawa ko. Tsaka hindi rin naman ako magkakagusto sa'yo kung hindi mo yun ginawa. Basta, wag mo nalang uulitin, ha. Turan niya. Napangiti ito, ngiting parang nanalo siya sa loto. Ibig sabihin ba nun? Na tayo na? Siguro, since gusto naman natin yung isa't isa, di tayo na nga. Bakit parang hindi ka sigurado? Never pa naman kasi ako nagkaroon ng boyfriend, kaya hindi ko alam kung may sinusunod bang step bago maging official. Natawa ito habang nakatingin sa kanya. Anong nakakatawa? Wala lang, ang cute mo. So, paano ba yan? Di tuloy ang kasal. Hindi ka naluluha ng dugo at hindi ka na rin magbaback out. Walang magdurusa sa ating dalawa kasi gusto natin yung isa't isa. Anya, habang malawak ang ngiting kumapit sa braso ni Brielle. I'm glad I met you, Lucy. Ako rin. Mahal kita, higit pa sa mga bituing nagkikislapan sa kalangitan. Kung ganoon, mahal din kita hanggang sa katapusan ng mundo. Natawa silang pareho hanggang sa muling naglapit ang kanilang mga labi. Matapos ang sandaling iyon, nagpa siyang sumama kay Brielle sa bahay nito. Hindi pa rin siya makapaniwala na ang pulubing nililibre niya lang noon ay isa palang billionaire. Pumasok sila sa malaking mansyon ng lalaki. Sobrang yaman niyo pala, no? Tapos nagpanggap ka lang na pulubi.
Hindi niya makapaniwalang tanong habang natatawa. Ano ba dapat? Pwede ka namang maging vendor o kaya mahirap na nangangalakal sa daan. Kailangan kong maging nakakaawang tingnan para maawa ka talaga sa akin. Hindi nga ako naawa nung una Na-weirdohan ako sa'yo. At least mahal mo na ako ngayon. Napahagik-gik siya ng tawa at ganoon din naman ito. Oo na, mahal na mahal. Mahal kita higit pa sa nararamdaman mo. Di ikaw na ang panalo, hindi na ako lalaban sa'yo. Hoy, dapat ang isasagot mo. You love me more than anything in this world. Masyado ng OA yon. Sapat na yung mahal kita. Sige ka, magtatampo ako. Oo na mahal kita. Mawasak man ang mundo. Wala siyang nagawa kundi sabihin yon. Agad na gumuhit ang ngisi sa labi nito at tumahimik. Napailing siya habang patuloy silang naglalakad. Mas malawak ang mansyon ni Brielle kaysa sa kanila. Huminto sila sa sala kung saan naroon si Mr. and Mrs. Garcia. Agad siyang kinain ng hiya. Hindi kasi siya nakapagpaalam nung pumunta siya sa mansyon ng mga Garcia kanina. Good evening po, Mr. and Mrs. Garcia. Agad niyang bati habang hindi makatingin ng diretso sa mga ito. Pasensya na po pala sa inasal ko kanina. Paumanhin niya habang nakayuko ng bahagya. Tumayo ang mag-asawa at lumapit sa kanila. Aray! Nagulat siya sa biglang daing ni Brielle. Hinila ng ginang ang tenga nito. May kumakalat kang picture na madungis at mukhang pulube. Kung ano-anong kalokohan ang pinagagagawa mo, hindi mo man lang kami binigyan ng kahihiyan. Nagsa-social experiment ka ba? Talagang magpapanggap kang pulube? Paano na lang kung may nakakilala sa'yo? Ano na lang ang iisipin ng mga tao sa amin? Na wala kaming kwentang magulang? Sermon ni Mrs. Garcia. Aray ko, tama na, nakakahiya. Kasama akong babae Ani Brielle, sabay lingon sa kanya. Napalingon na rin sa kanyang mag-asawa na ilang shot na payuko. Hello po, pasensya na po sa biglaan kong pagpunta rito. Sana po hindi ako nakaabala. Tama na Han, huwag mo nang sermonan si Gabriel. Naging maganda naman ang resulta ng ginawa niya. Kita mo naman, kasama niya na ngayon si Lucy. Sabi ni Mr. Garcia, sabay lingon sa kanya. Iha, ano bang nangyari, tila dala mo yata ang mga gamit mo? Anito, sabay tingin sa maleta na hawak ni Brielle na kanyang pag-aari. Napayuko siya at bahagyang nahiya. Napalayas po kasi ako sa amin. May kumalat po kasing picture namin ni Brielle na magkasama. Nagalit po si Dad na sumasama ko sa isang pulube. Hindi niya po kasi alam na yung kasama ko ay mismong si Gabriel. Aray! Muling daing ni Brielle nang hilahin ng ginang ang tenga nito. Bakit na naman ma? Nakita mo ba ang ginawa mo? Dahil sa pagpapanggap mo, napalaya siya sa kanila. Kaya ako nga siya dinala rito. Dito na muna siya sa atin kahit ngayong gabi lang. Tapos bukas, pupunta kami sa bahay nila. Kakausapin ko ang papa niya at ako mismo magpapaliwanag. Bigla nitong hinawakan ng kamay niya kahit nasa harap sila ng mga magulang nito. Lucy, don't worry. Tutulungan kita na magkaayos kayo ng papa mo. Sige, sabi mo yan Siguradong sobrang sama ng loob nun sa akin. Naiintindihan ko naman kung bakit gano'n na lang ang galit niya. Kapag nakita ka nun, baka putulan ka niya ng... Dumapo ang tingin niya sa gitnang bahagi ng katawan nito. Agad nitong tinakpan iyon ng kamay. Hindi niya naman siguro gagawin yun, Mom, Dad. Na-meet niyo naman si Mr. Ledesma. Mukha naman siyang mabait, di ba? Tanong ni Brielle sa mga magulang. Ngumiti ang ama nito. Alam mo anak, ang ama kapag napuno, hindi na makontrol ang sarili. Dad naman, sumama na lang kaya kayo bukas. Anak, ginawa mo yun kaya magpakalalaki ka. Kasama mo naman si Lucy, kaya siguradong wala yung gagawing masama sa'yo. Oo nga naman anak, kaya wag ka nang mag-alala. Sabi ng ginang, sabay lingon sa kanya. Lucy, ikaw nang bahala sa anak ko bukas ha. Dapat bukas maayos na ang gulong ginawa niya. Kailangang matuloy ang kasal tulad ng napagkasunduan. Opo tita, ako na pong bahala. Maiintindihan naman po yan ni Dad. Mabuti kung ganoon. Marami kaming guest room dito. Mabuti pang magpahinga ka na dahil malalim na ang gabi. Sige po, salamat po. Halika, sumunod ka sa akin iha. Tumangulang siya at bago umalis, ay hinawakan ni Brielle ang kamay niya at pinagsaklop ang mga ito habang hila nito ang maleta niya sa isang kamay. Kinikilig niyang nilingon ito bago sila sumunod sa ginang hanggang sa huminto sila sa tapat ng isang pinto. Ito ang magiging kwarto mo. Sabi ng ginang tsaka binuksan ang pinto. Salamat po Mrs. Garcia.
Ma'am na lang ang itawag mo sa akin. Hindi magtatagal ay magiging daughter-in-law na rin naman kita kapag kinasal na kayo ng anak ko. Sige po, ma'am. O siya, magpahinga ka na. Huwag mo nang gumawa ng kung ano hanggat hindi pa kayo kasal. Maliwanag ba? Anito, sabay nagpalipat-lipat ang tingin nito sa kanilang dalawa. Ilang siyang natawa sa bayuko. Ma'am naman, hinatid ko lang tong maleta niya. Depensa ni Brielle. Oo na, pinapaalalahanan ko lang kayo. O siya, mauuna na ako. Nang maiwan silang dalawa, ay hinila na ni Brielle ang maleta niya para ipasok sa loob. Ang bait na mga magulang mo. Siyempre, kaya mabait din ako eh. Wow, mabait? Sure ka dyan? Bakit hindi ba? Ang sumakaya ng ugali mo nung first meet natin. Hay, acting ko lang yun. Weh, bakit parang natural? Parang ugali mo talaga. Ikaw nga, tinarayan mo agad ako eh. Hoy, kasalanan mo naman kasi. Binato mo ko ng bulok na mangga. Nakita mo lang na madungis ako kaya ka nagsungit eh. First day nating maging magkasintahan, tapos inaaway mo na agad ako. Biro lang naman, ito naman, I love you. Panunuyo nito, bumusangot siya. Pinigilan niyang ipakita na kinikilig siya. Pero nabigo siya nang kumawala ang ngiti sa kanyang labi. Uy, ngumiti siya. Ewan ko sa'yo, lumabas ka na nga. I love you too ka muna. I love you too. Sabi niya, bago ito pinagsarahan ng pinto, agad siyang tumalon sa kama habang parang uod na binudbura ng asin sa sobrang kilig. OA man, pero ito ang unang beses na naramdaman niya yun. Kinabukasan, maaga silang umalis ni Brielle para umuwi sa kanyang bahay. Dala niya na ang maleta niya. Confident naman siya na magkakaayos sila ng kanyang ama. Pagdating doon, palabas na dapat siya nang biglang hawakan ni Brielle ng mahigpit ang kamay niya. Bakit? Kinakabahan ako. Paano kung putulin niya? Alam mo na. Agad siyang natawa. Sira, naniwala ka naman talaga. Hindi niya gagawin yun. Magtiwala ka nga kasi. Mabait si Dad. Galit lang talaga siya. Pero for sure, mas matutuwa yung malaman na isa kang Garcia. Uwe, talaga? Talagang talaga. Tsaka wag kang mag-alala, nandito ko, no? Hindi ko hahayaan na putulan ka niya ng... Bumaba ang tingin niya sa gitna ng pants nito. Agad nitong tinakip ang kamay roon. Kung makatitig ka naman, baka gusto mo ring hawakan. Ew, kadiri ka. Alika na, bumaba na tayo. Lumabas na sila ng kotse habang naririnig pa niya ang pagtawa nito. Hindi na talaga mawawala ang bangayan nilang dalawa kahit na sila magkasintahan. Nasa tapat na sila ng bahay niya. Hinawakan niyang doorknob ng pinto. Saktong pagbukas niya noon, nasa tapat ng pinto ang kanyang ama. Napaigtad siya sa gulat at agad na kinabahan. Anong ginagawa mo rito? Hindi ba sinabi ko na tsaka ka nalang bumalik kapag nasa matinong pag-iisip na yung utak mo? Lumipat ang tingin nito sa kanyang kasama. At talagang dinala mo pa siya rito? Agad niyang hinawakan ng kamay ni Brielle para ipakita ang tatag ng kanilang relasyon. Dad, mali kayo nang iniisip sa kanya. Hindi talaga siya pulubi. Na ano? Na siya si Gabriel Garcia? Dad, alam mo? Biglang tumawa ng malakas ang kanyang ama. Bakit, Dad? Anong nakakatawa? Tumawag sa akin si Arnaldo at ipinaliwanag ang lahat sa akin. Talaga, Dad? So ibig sabihin? Pero hindi ibig sabihin na palalampasin ko ang panlulokong ginawa niya sa'yo. Putol nito sa sasabihin niya, sabay lingon kay Brielle. Dad, nagsorry na siya sa akin at naiintindihan ko siya. Kahit na, pinaglaruan niya ang feelings mo. Humakbang ng kaunti si Brielle para harapin ang kanyang ama. Humihingi po ko ng kapatawaran sa ginawa ko, sir. Inaamin ko nung una na tutol ako sa arranged marriage naming dalawa. At first, I was really desperate to prove that she wasn't worth to be my wife. Naniwala ako na ang kasal ay dapat binubuo ng pagmamahalan. Kung mapapatunayan ko na may mga bad quality si Lucy para sa akin, ay baka hindi matuloy ang kasal. Hinusgahan ko agad siya, but in the end, nagkamali pala ako. May pagkamasungit siya pero busilak po ang puso ni Lucy at yun ang pinaka nagustuhan ko sa kanya. Kaya nandito ako ngayon, hindi lang para humingi ng sorry, kundi para hingin sana ang kamay ng anak niyo. Alam ko na nagkasundo na kayo ng mga magulang ko na ipakasal kami. Pero gusto ko rin sanang personal na hingi ng permiso ninyo na pakasalan si Lucy. Hindi para sa pagpapalawak ng negosyo, kundi para ipagkatiwala niyo siya sa akin na alagaan ko siya at mamahalin ng buong puso. Mahaba nitong turan. Nakatulala lang siyang nakatingin kay Brielle habang sinasabi nito ang mga iyon.
Pakiramdam niya, niyakap siya ng mga salita nito. She didn't want to be emotional in front of her dad, pero hindi niya napigilan ang pagtulo ng kanyang luha. Matagal na nakatitig ang ama niya kay Brielle na para bang pinoproseso pa ang mga sinabi nito hanggang sa napabuntong hininga ito ng malakas. Ang totoo niyan, may kasalanan din naman ako. Tama ka. Ang kasal ay dapat binubuo ng pagmamahal at hindi ito dapat pinipilit sa dalawang tao na wala namang nararamdaman para sa isa't isa. Pero meron na, Dad. Mahal ko siya, Dad, at mahal niya ako. Talagang mahiwaga ang pagmamahal. Pinatong ng ama niya ang kamay nito sa balikat ni Brielle. Pinapayagan kitang pakasalan ng anak ko. Talaga, sir? Ngunit sa isang kondisyon. Ano po yun, sir? Kahit ano handa akong gawin para sa kanya. Sa oras na saktan mo siya, puputulan kita ng... Bumaba ang tingin nito sa gitnang bahagi ng katawan ni Brielle. Agad siyang pumagitna sa dalawa. Dad naman, wag naman ganyan. Paano ang future namin kapag pinutol mo? Wala pa naman akong sinasabi. Ano bang iniisip mo, anak? Akala ko... Ang ibig kong sabihin, kapag sinaktan ka niya, puputulan ko siya ng daliri. Daliri, hindi nang kung ano-anong pumapasok sa utak mo. Akala ko kasi, alika na, pumasok na tayo sa loob at ako'y kanina pa nangangalay rito. Anito bago umalis. Nang maiwan silang dalawa, agad niyang niyakap ng mahigpit si Brielle. Brielle, ang saya-saya ko. Okay na ulit kami ni Dad. Tapos ikakasal ako sa taong mahal ko. Humiwalay ito sa yakap at sinakop ang magkabila niyang pisngi. Mas masaya ako kung pwede lang lumipad at abutin ng kalawakan at isigaw kung gaano ko kasaya. Mas pinakamasaya kaya ako. Feeling ko, ako nang pinakamasayang babae sa buong mundo. Sa akin naman, lampas kalawakan. Abot hanggang sa kaibuturan ng kalangitan. O ano, kaya mo bang lampasan yun? Oo na, panalo ka na. Hindi ka talaga nagpapatalo, no? Siyempre, ganun kita kamahal eh. Anito, tsaka siya ginawa ng isang mabilis na halik sa labi. Malawak siyang napangiti. Matapos nun, muling nagdikit ang kanilang mga labi. May mga bagay sa buhay natin na hindi natin inakala na magiging special. Love is unpredictable. It comes when you least expect it. At kapag naramdaman mo yon, hindi mo na matatakasan at hahanap-hanapin mo pa. Isa rin itong patunay na kahit nung una hindi niya pa alam na isang milyonaryo si Brielle, hindi naging hadlang ang estado nila sa buhay para magustuhan ng isa't isa. Wala naman sa panlabas na kaanyuan nagmumula ang pagmamahal. Nakikita yun sa ugali at sa saya na nararamdaman mo kapag kasama mo siya. Tunay na ang pag-ibig ay totoo kapag hindi ibinabase sa panlabas na kaanyuan ng halaga ng isang tao.